Okay, live na tayo mga kalokab. Magandang gabi mga kalokab at mga tagus-subaybay ng Kwentong Lokar. Ito po si Uncle Justin ng Life Without Rice Movement. Live tayo ngayon para sa ika-121 isang episode ng Kwentong Lokar. Ang ating pangunahing tutok ng paksa ay nakagagaling ba ang alternative medicine? Okay. Susuriin natin sa episode na ito ang mga sikat na kategorya ng alternative medicine at ang kakayahan ng mga ito batay sa perspektiba ng metabolic health. Unahin natin ang definisyon ng alternative medicine. Siyempre, batay ito sa Traditional and Alternative Medicine Act of 1997. Ito ang nagdatag ng PITAC ng Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare. Isang attached agency ito ng Department of Health or DOH. Meron tayong na-identify na tatlong kategory. No? Ang unang kategory ay ang herbal medicine, botanical supplements. At ito yung tinatawag ng mga halamang gamot. Ang ikalawang kategorya ay ang body-based and manual manipulative therapies. At ang ikatlong kategorya ay ang mind and body and energy therapies. Isa-isayin natin ang mga kategoryang ito. No? Ang unang kategorya, mga kalokard, ang herbal medicine and botanical supplements ng mga halamang gamot. Itong i-identify natin ay official ito, no? Official DOH PTAC list. 10 klase ng sabihin natin botanical supplement or herbal supplement. No? Number 1, ampalaya. Ang kalawa ay bawang. Ikatlo ay sambong. Ikalima ay lagundi. Ika-6 ay yerba buena. Ika-7 ay tsaang gubat. Ang ika-8 ay nyug-nyugan. Ang ika-9 ay bayabas. Ika-10 ay acapulco. Oh, may ipang-siyam pala yun. Ano? Parang ilnabay ng bilang ko. Kasama dito ang tinatawag nilang ulasimang bato. So, ang 10 official na herbal medicine na ito, mga kalokard, ay liban dyan, ay merong in-identify ang DOH PTAC ng mga commercial supplements. Kabilang dito ang serpentina, ang banaba, ang turmeric, ashwagandha, at mga pampapayat na tsaa or capsule. Ngayon, sa ating perspektiba ng metabolic health, i-analyze natin ang general na appreciation dito. No? Ang ampalaya at banaba ay may hypoglycemic effect ito. Kakayahang magpababa ng blood sugar. No? Bagamat merong matingkad na limitasyon ito. Kung gagamitin ang herbal supplement bilang panakip butas upang patuloy na makakain ng kanin, tinapay at asukal, ginagaya lamang nito ang mekanismo ng metformin. Tinatago nito ang asukal mula sa dugo papunta sa mga organ, atay at taba, halimbawa. Ngunit hindi nito pinagagaling ang insulin resistance. Yun ang katangian ng unang kategorya. At by the way, kagabi ay nagkaroon ako ng technical problem sa aking audio. No? So nahihirapang marinig at maunawaan ng audience ang aking audio. So please comment at mag-comment kayo dito sa ating thread kung malinaw ang aking audio. So
Okay, patuloy tayo sa ikalawang kategorya. Ang tinatawag na body-based and manual manipulative therapies. Ano ang mga halimbawa nito? Ito ang hilot, chiropractic care, reflexology, at Bentusa. I'm sure nakaranas ang marami sa atin ng mga ganitong modality, no? Ng body-based and manual manipulative therapies. Ang ating analysis at batay sa perspektiba ng metabolic health, maganda ang mga ito para sa musculoskeletal pain, pangalis ng mga sakit, ano? At pagpapababa ng cortisol. Ito tinatawag nating stress hormone. Gayunpaman, walang masahe o pag-pop up ng buto ang nakakapaglinis ng visceral fat sa atay o nakakapagpababa ng fasting insulin. So ito naman ang mga halimbawa ng ikalawang kategorya. Ang ikatlong kategorya, mga kalokab, ay ang mind, body, and energy therapies. Ano ang mga halimbawa nito? Acupuncture o kaya acupressure, naturopathy, homeopathy, reiki, kabilang dito ang yoga. Okay. Ang ating metabolic analysis, nakakatulong sa pagbalanse ng autoimmune system mula sa tinatawag na fight or flight patungo sa rest and digest. Ngunit hindi nito kayang pigilan ang panibagong pagtaas ng insulin kapag kumain ng processed carbohydrates. Okay, so yun ang tinatawag nating definition generally ng alternative medicine batay sa Traditional and Alternative Medicine Act of 1997 na pinaunlad dito at dinefine ng PITAC o ng Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare, ang isang attached agency ng Department of Health o DOH. Okay. Na tumutok tayo doon sa salitang alternative. Madalas nating marinig ang alternative. Medyo mahina ang volume. I see. Bakit kaya? Ngayon ba mga kalokab, nakatutok ako doon sa aking audio? Ay malinaw na ba? Please comment, no? Bakit kaya nagkagano na? I-configure ko nga aking setting. Naayos naman, ano? Naayos naman. So, ang isang remedyo, tulad ng ginawa ko kagabi, ay inalis ko ang aking microphone. Dumiretso ko dito sa aking laptop. Okay. Check natin kung naririnig pa ako ng ating audience. Hello. Hello, mic test. Hello, mic test. Hello, mic test. Hello, mic test. Okay. Malinaw po pero mahina ang volume. I see. Ngayon po ba ay malinaw na? Eka. Kasi nagkaroon akong bigla na. Ayan po, mas okay. Maraming salamat. Marie Centeno. May diferensya yung aking microphone. Okay na ang volume. Sabi ni Jerry Abes Raquel. Okay. So, maraming salamat kay Jerry. At ganoon din, maraming salamat kay Aimelof. Hindi ko si Aimelof. Siya, nahihirapan akong pigkasin ng kanyang pangalan. Okay, doon tayo sa salitang alternative na madalas nating marinig. Sa katunayan ay nagagamit natin din itong salitang ito, no? Unconsciously nagagamit natin, ano? Okay. Sa atin sa perspektiba ng metabolic health, ang salitang alternative ay nakatali sa mainstream healthcare framework, mainstream healthcare system
framework ito ng itong alternative medicine ay in accordance doon sa framework ng mainstream healthcare system. Ang mismong konsepto kasi na ito ng alternative medicine ay sila ang lumikha, ang mainstream healthcare system. Nilikha ito at nakatali rin ito sa balangkas ng kanilang healthcare system. Ginawa nila itong sanggunian o reference point, kumbaga, ang mainstream medicine bilang standard o isang normal, no? Sila yung nasa mainstream. Subalit, gusto nating tukuyin ang psikolohiya ng bote at ng reseta. Kapag lumipat ka lang sa herbal capsules o supplements or organic teas, binago mo lang ang tipo ng iyong gamot. Gumagamit ka ng herbal sa halip na synthetic and chemical base. Pero hindi mo binago ang balangkas, ang framework, na natili ka sa framework ng mainstream. Ang paghahanap pa rin ng panlabas na bagay or bote or kapsula at reseta ang iyong naiisip na solusyon para lunasan ang iyong sakit. Yun ang tinatawag nating alternative medicine. Ano? Mula doon sa herbal at organic extract ng mga tableta at mga tsaa, galing ka doon sa mga synthetic and chemical base. So nagpalit ka lamang ng tipo ng iniinom. Yun ang gusto nating sabihin doon sa alternative. Okay. Ngayon, baka sabihin naman ng ating mga taga-subaybay ay masyado akong labis ang aking pagtuligsa dito sa mainstream. Ano? Inilalantad ko sa nakalipas na 4 na taon na ang mainstream healthcare system ay mahina sila. Wala silang kakayahan na lunasan ang metabolic disorder. Subalit, ngayong gabi, ngayon ko lamang ito i-reiterate or kikilalanin kung saan naman mahusay ang mainstream healthcare system. Okay. Ang healthcare system natin sa kasalukuyan na umiiral sa lipunang Pilipino ay mahusay at walang katapat sa healthcare system, lalo na sa number 1, acute care. Number 2, sa mga trauma, sa mga emergency medicines, at ganoon din doon sa mga acute infectious disease. Idinisenyo ang balangkas nito upang mailigtas ang buhay sa mga sitwasyong mabilis at nakamamatay. Ito yung emergency situation. So halimbawa dito ay ang trauma at emergency medicine. Mahusay sila sa trauma surgery. Mahusay ang mainstream sa ER response, sa critical care, at mahusay din sila sa ICU. Kapag nabangga, nabalian, o nasaksak, ang modernong ospital ang laging makakapagligtas ng buhay. Kaugnay naman sa acute infectious disease, mahusay din ang paggamit nila ng antibiotic at antivirals para sa lalo na sepsis, pneumonia, meningitis, or acute appendicitis. Ang ikatlong kahusayan ng mainstream ay ang precision surgery at advanced diagnostic. Halimbawa dito yung CT scan, MRI, X-ray, organ transplant. Diba? Mayroon na tayong na-opera ng ating liver, ang ating heart. Napakahusay ang ating mainstream healthcare system dito. At ganoon din, sa ilang mga pagkakataon, generally ay mahusay ang mainstream sa pag-alis ng tumor, ang cancer. Okay, yan ang ating pagkilala doon sa kahusayan ng mainstream healthcare system. So lahat ng ito ay advanced ang modernong healthcare ngayon, hindi lang sa Pilipinas, kundi generally sa buong mundo. Subalit,
mulit-muli, no, sinasabi ko ay limitado ang kanilang kakayahan kapag ang pinag-usapan ay metabolic health. Bigo ang mainstream healthcare system kapag metabolic health na ang pinag-uusapan. Ang tagumpay ng mainstream healthcare sa acute care ang dahilan ng maling pag-aangkop. Ito yung misapplication sa chronic diseases. Sa acute care, may nakapasok na mikrobyo, halimbawa, o nasirang bahagi. Ang gagawin nila ay bibigyan ng chemical o gamot o operahan para maiayos agad. Ang mali sa chronic care, may mataas na blood sugar, halimbawa, bibigyan ng gamot, metformin, insulin, para maibaba agad. Ngayon, ang katotohanan nito, bigo ang mainstream system sa bagay na yan dahil ang chronic metabolic disease ay hindi ito sakuna, hindi ito infeksyon. Ito ay physiological na reaksyon ng katawan sa tuloy-tuloy na maling pagkain at pamumuhay, yung lifestyle. Hindi ito kakulangan ng gamot or kulang sa herbal supplement, kundi sobra tayo sa maling gasolina. At yun yung pagkain natin ng carbs at sugar. Okay, no? Yan, malinaw yun mga ka-low carb at i-check natin malinaw ng volume. So, tinitingnan ko ang thread ng ating live stream ngayon at mabuti naman at so may diferensya talaga ang aking microphone. Okay. Ano ang dapat nating gawin? Doon sa suliranin ng mainstream healthcare system, nabanggit natin doon sa unang mga definisyon na ang mga herbal at botanical na mga gamot ay hindi niya nalulutas ang pagpapababa ng insulin at sa makatwid, kakayanin lamang niya itong maampat. So, hindi sapat na ikaw ay uminom ng organic, botanical at herbal capsule at isang tabi mo ang chemical and synthetic na mga gamot. So, nagpalit ka lamang ng tawag doon. Ang pinakamahalaga dito ay ang metabolic health. Yung pagpapalit mo ng iyong lifestyle. Okay. Ang kailangan nating hakbang ngayon, mga ka-low carb, ay ang paglabas sa sistema at ang tunay na tinatawag kong paradigm shift. Madalas nating sabihin itong salitang tunay na paradigm shift. Ang tunay na solusyon ay hindi ang paglipat mula sa synthetic pill patungo sa herbal pill, kundi ang paglabas sa balangkas ng mainstream at alternative supplementation pagdating sa metabolic health. Ang nutritional therapy, yung tinatawag nating low carb and intermittent fasting, ito ang itinuturing nating pundasyon. Una, yung reclamation of control. Ang kalusugan mo ay wala sa kamay ng mga doktor, wala sa kamay ng pharmacy, wala sa kamay ng mga herbal manufacturer. Ito ay nasa sarili nating kamay. Ang food as cause and cure. Mahalaga ito, mga ka-low carb, ano? Ang kinakain natin ang dahilan ng ating pagkakasakit at sila rin ang dahilan ng ating kagalingan. Kung pagkain ang nagdala sa iyo sa sakit, sobrang carbohydrates, sobrang sugar, tumataas yung tinatawag nating hyperinsulinemia. Ang pagkain at fasting din ang tanging makakapagpagaling sa iyo. Ang low carb at intermittent fasting. Idagdag natin dito sa nutritional therapy bilang pundasyon ang tinatawag na lifestyle as therapy. Ang LCIF or low carb intermittent fasting ay hindi isang diet. Ito ay isang legal. Actually nasa tama ito, no? Sa Traditional and Alternative Medicine Act, itong lifestyle as therapy, no? Kinikilala ito bilang legal at tinatawag na
nutritional intervention and therapy na nagtatama sa pisyolohiya ng katawan sa pamamagitan ng pagpapababa ng insulin at pagpapanumbalik ng tinatawag na insulin sensitivity. Okay. So, bilang pangwakas na pananalita kaugnay dito sa usapin ng alternative kung nakakagaling nga ba. So mga ka-low carb ay huwag nating kalimutan ito. Huwag tayong magpatali sa salitang alternative medicine. Ang salitang alternative ay ginawa lang ng mainstream healthcare para ipamukha na sila ang pamantayan at ang iba ay pansamantalang pampalit lang. Ang metabolic disorder tulad ng diabetes at fatty liver ay hindi kailanman malulutas sa balangkas ng mainstream healthcare o ng mga commercial na herbal supplements dahil pareho nilang gustong umaasa ka sa bote at reseta. Ang solusyon ay hindi ang paghahanap ng alternatibong pill. Ang solusyon ay ang paglabas mo sa kanilang sistema. Ang kailangan natin ay paradigm shift. Ibalik ang lunas sa ating plato sa pamamagitan ng low carb at fasting. Iyan ang tunay na kalayaan sa kalusugan, marireverse ang ating metabolic disorder at lumaya sa daily maintenance. Okay. So, dito natin tatapusin ang kwentuhan natin ngayong gabi mga ka-low carb. So, kung may mga katanungan kayo ay ilagay lamang sa ating thread at sasagutin natin ngayon or even after ng ating live stream. So sa limbagi ay tayo mag-shout-out sa ating mga kaibigang followers. At una rito si Nance Bueno. Magandang gabi po, Sir Justin. At sabi niya, si Nance, maraming salamat Nance. Kaibigan natin dito at siya ay low carb leader na nasa Hong Kong sa kasalukuyan. Ano? At sunod natin si Olympia Love. Magandang gabi po, sir. Sabi niya, no? So, maraming salamat. Ay, ibig ko nga ng tama ito. M. Milo Love. Milo na lang. Milo. Milo. Malinaw na sabi ni Milo. Okay, sabi naman ni Marie Centeno. Magandang gabi, sir, sabi ni Marie Centeno. At ito madalas ko makita itong si ating kaibigan, si Obis friend, ano? Tatlong puso siya, no? Salamat, Obis friend. At shoutout natin kay Marie Centeno ulit. Medyo mahina ang volume. Ito yung kanina, no? So, ganun din ang sabi ni Jerry Abes Raquel. Kanina sa unang bahagi ay mahina, no? So, subalit bandang huli ay malinaw na ang ating audio. Okay, tingnan natin. Yan, malakas na, malinaw na ang volume, sabi nila, no? Okay, so tingnan natin si Marie Centeno. 10 years na po akong diabetic at high blood pressure. Gusto ko pong gumaling at makaalis sa mga synthetic medicine. Sana po matulungan niyo ako paano ko gagawin ang low carb. Okay? Marami tayong, dito po sa aking timeline, marami akong mga article na sinusulat. Tampok dito yung low carb 101. Ito ay para sa mga beginners kung paano nila sisimulan ang pag-practice ng low carb. So, liban doon, si Marie Centeno ay pinapayo natin na magpadala ka ng mensahe sa akin para makapagkwentuhan tayo, malaman ko ang iyong health background at pwede tayo magbigay ng mga reference materials o mga payo para dyan sa malutas ang tinatawag mong 10 taon. Ano? Napakahaba ng pagdurusa na yan. Ano? At marami tayong mga kaibigan na nag-practice na nito. Dumanas sila ng 25 years bilang diabetic.
pero na-reverse nila ang kanilang mataas na blood sugar at hypertension. No? Sa loob lamang ng 3 buwan ay na-reverse nila yan. So, madali nating malulutas yan. Marie Centeno, hindi tatagal ng 3 buwan ay marireverse mo yan. 10 taon na pagdurusa sa diabetes. No? So muli mga ka-low-carb, dito natin tatapusin ang ating kwentuhan ngayong gabi. No? At bago tayo magwakas, ay gusto kong i-anunsyo ang ating program. Nasa na yun? Tayo ay nagbibigay ng online consultation. Ang tawag natin, mas wastong tawaging online coaching para sa low carb and lifestyle change. You know? So tayo po ay mayroong 1 hour online coaching. You know? So ito ay starter sa mga gustong magsimula. So mag-uusap tayo online, magkukwentuhan tayo at bibigyan natin sila ng mga payo. So pag ang isang programa naman ay ang 6 weeks na full low carb program. Ito ay garantisado na malulunasan, mawawala ang ating mga metabolic disorder at lalaya tayo sa maintenance. So ito ay 6 na linggo na full program ito sa pamamagitan ng online. So mag-chat lamang po kayo sa akin at pag-usapan natin ang mga detalye ng inyong concern. At panghuli na panawagan, i-follow nyo si Uncle Justin sa Substack. Regular po akong nagsusulat dito ng mga research article 2 beses sa isang linggo itong Substack. Free subscription po ito. So, diretso sa inyong email kapag ako ay nag-publish ng aking Substack article, ay agad-agad ninyong matatanggap sa pamamagitan ng inyong email. Okay, bago ako magsara ay meron na tayong ihabol na shoutout kay Jerry Aves Raquel. Magandang gabi po. Last 3 months, 7.1 ang SBA 1C. Ngayon ay 5.3 na ang SBA 1C. Ang tanong ko po, kailan ako hindi na iinom ng maintenance ko sa diabetes? Sabi kasi ng doktor ko, patuloy ko lang na ang maintenance dahil diabetic ako. Okay. Okay, 3 months na, no? So, ganito. Yan ang problema dyan sa mainstream na healthcare system. Ano? Mababa na, normal ng blood sugar natin, pero patuloy pa tayong pag-inumin. Ano? So, ang payo po natin ay maaaring magpakonsulta sa ibang, lalo na sa mga low-carb doctors para ipacheck ito at hilingin ang kanilang payo na either i-reduce ang dosage ng inyong iniinom na maintenance or alisin na lamang. So, ididepende yon doon sa iyong laboratory test. No? So, ang isang alternative ay pwedeng mag-message ka sa akin at pag-usapan natin at tignan natin ang result ng iyong laboratory test at i-analyze natin. Ano? Okay. So, idagdag natin, may comment si Jerry. Ano? Ito yung 3 months na siyang nag-low carb, bumaba ang kanyang blood sugar. No? Itlog, karne, isda at gulay na lang ang kinakain ko. Ayan. Tama yan. Ano? Ipagpatuloy mo yan, Jerry. No? Pagpatuloy mo sa katunayan, itlog, isda, karne, at healthy fats. Yung taba ng baboy, yung lard kung tawagin, taba ng baka, yung talo kung tawagin, butter kung may available na butter, coconut oil,
at itlog. Damihan mo ang itlog. Kumain ka ng kahit na 6 hanggang 8 piraso daily. No? Huwag bababa sa 4 na piraso ng itlog sapagkat kompleto na yon ang ng fat and protein. Ano? So, magpapatuloy na mababa ang ating blood sugar dito. So, muli, maraming salamat sa mga followers at mga taga-subaybay mula sa Life Without Rice Movement. Ito po si Uncle Justin. Magandang gabi sa inyong lahat at padayon. Okay.